or yung baptism ng, di ba? Parang, baka pwede natin siyang gawin ulit, pero sa ibang paraan naman. Kumbaga yun nga, para ma-remind lang din sila. Another, ng commitment, yung parang renewing your commitment to the Lord, yung relationship mo sa Kanya, kasama na doon, yung buhay mo. Remember yung sinabi ko sa'yo, yung parang may naisip ako na activity na parang may commitment rings tayo in the end of the sector code. Kung ready kang i-commit yung sarili mo sa Diyos, suot mo yung ring na yun, tapos you will wear it as a sign of a prayer na Lord, binabalik ko yung sarili ko sa'yo. Parang gano'n. Parang 100% free dati. O yung cross. Parang Tapos yung sa naman, 100% free. Hindi ko, technically speaking, talagang, kung meron tayo bagay na iisipin, something that is wearable, or useful. Na everyday Mag-remind sa'yo. Bawa, katulad ganito. Walking with Christ. Pero, Ay, sorry. ang ganda ng mga ideas niya, pero yung main concern pa rin ng PFO team for this day, yung yung main, kasi yung kanina kaya ako gumanto, kasi tinitingnan ko yung completeness nung Genesis 28:15. Para kasi iniisip ko na yung kung paano magba-branch out yung Bible verse natin sa talk. Ayan. Kung iniisip ko sana kung posibleng, yung lahat ng yan included sa talk. Pwede yun. Oo, pwede talaga. Consider din natin. Wala, yung live load nga, you have turned my morning into joyful dance. Joyful. Yun lang yung anchor verse ng Live Loud. Yun lang yung live loud. Pero, yung PFO nun, 3 parts nga yun eh. Tapos yung first part, ang concentration lang doon, you have lang kung anong ginawa na ni God, lahat about Him. Kumbaga kahit yung mismong ganun lang, affirming na siya, nakakagawa ka ng outline, parang ganun. According in 2015, ito, sa akin na. Kung Sige. I will be with you and protect you wherever you go. Kasi gaya nga sabi ni PSI na, alam na natin, nung camp natin na nagawa natin. Sige. Yung nagawa na natin. Nagawa na natin Commit to the Lord. Pero, syempre after, kumbaga, di ba, the mission starts after you go out of this camp, sinasabi lagi yun. So, in short, paglabas natin, hindi lagi, madalas ka nakakalimot tayo, wala nangyayari, hindi natin nasusunod yung mga dapat, yung mga naturo sa atin. So, kasi wherever you go, when you go out of the camp, you will go wherever talaga. Sa mga school mo, sa aspects na ng buhay mo, lahat yun yung wherever you will go, you will experience many things. Tapos, kaya yun, kumbaga, dun sa yun yung first part na pray, i-share lang natin ano yung nararanasan ng isang YFC paglabas ng camp niya. Paglabas ng camp, ito yung mga naranasan mo eh. Then, sa mga instances na to, ito yung nagpa-down sa'yo, ito yung nagpa-doubt sa'yo, ito yung naging, ito yung instance na hindi ka naging faithful kay God, ito yung, kumbaga, we will start from there eh, yung paglabas nila ng camp. Ano yung mga nangyari, para ma-remind lang sila, ay, ito yung nangyari sa akin. Kaya somehow naligaw ako, nawala ako. Tapos yung next part, I will bring you back to this land. Kumbaga yun kung hatiin siya sa tatlo, I will bring you back to this land. Ibabalik lang kita, no matter where you have been. I will, parang sabihin na sa'yo ng Diyos na I don't care what you have been through, I don't care what you have experienced, ano yung nagawa mo, ano yung nasabi mo, nag-doubt ka or whatever, nagawa mo kasalanan, I will always bring you back. Kasi, basta may Jeremiah verse ako na that if you return, I will bring you back. And you will be my servant again. Sa Jeremiah yun eh, ito na maalala. Kumbaga, yun na yung part na commitment, kung hiningi natin yung commitment, I will bring you back. If you return, I will bring you back. Kailangan din ng desisyon natin. Hindi lang basta, kumbaga, it works hand in hand with God. Kailangan may decision din tayo in commitment to go back to Him. Hindi lang no matter ano man yung gustuhin ng Diyos, hindi lahat hindi ka fully makukuha niya kasi we are still the architect of our life somehow in one way or another. So, kumbaga, we are still the architect of our life, one way or another. Our decisions affect, kumbaga yun yung parang lately narinig ko lang, our decisions will determine our destination. Kumbaga, it's one, ha? Ha?
So, parang yun, kumbaga, sa decision sa commitment, yun yung second part na decision, commitment, to go back to Him. Yun nga, I will bring you back to this land. Tapos, yung third part, yung I will leave you until I have done all that I have promised you. Pangako naman ng Diyos, di ka niya iniwan. Sisimulan lang natin doon, pangako ng Diyos, hindi ka niya iniwan. From that point na lumabas ka ng cup, from that point na, sabi natin, when you were born, I have been with you, kasama mo ko. Tapos, kumbaga, di ba yung ang hindi ko talaga makalimutan nun yung it only takes one step back. O kaya it only takes a turn around from your old ways. Kumbaga, just commit to me again. I will readily accept you. Anytime, anywhere. Yun nga, I will not leave you until I have done all that I promised you. Yung lumabas to sa Metrocon yung sabi dun na I will finish this race knowing that God will be with me till the end. Kumbaga, yung mission natin, yung race na to, ng buhay natin, kasama yung Diyos hanggang ano. Hindi, lumabas yung sa Metrocon. Metrocon yata yun. Tama, di ba yung green na? Basahin mo. Yun yung third part. Kumbaga, yung pangako na Diyos, He will readily fulfill, always fulfill. Mabali na, yun yung pag nagkatoko, mabali na lahat ng pangako, pero yung pangako ng Diyos, hindi. Okay. Sorry. Dagdagan ko lang, kasi ewan ko, saan kasi yung pinaka nag-struck dun sa buong although, sobrang, ito, feeling ko, life verse ko na nga ito eh. Yung first part, yung, ewan ko kung nalimutan sabihin nyo, yung, or mag-iba kami ng Bible, yung know that I am with you. Yun, bago yung sabihin na I will protect you wherever you go, bring you back to this land, ganyan. Yung know that I am with you. Kasi, ewan ko, yung feeling ko, yun yung pinaka-basic na pwedeng maging pagkakamali ng isang tao ng isang youth or YFC, regardless kung YFC ka man or hindi. Yung ma-remind ka na si Christ nasa sayo at kasama mo siya. Kasi pag, ganyan. Babalik ako. Diba? Parang, para masabi mo sa sarili mo na si Christ centered sa life ko, yung una mong tatanggapin, nakasama mo siya. Kaysa yung bigla mo lang isipin na, kasi YFC ka, so parang okay, get. Ganun. Yung sabihin ko sabihin. Yun. Thank you, Kuya Sai. Ano yun yung sinabi mo, una mong tatanggapin, Nakasama mo siya. nakasama mo siya. Dali. Go, girl. Di ba, kasi mababaw to. Parang alala ko lang. Babaw. Di ba nung nag-camp tayo, usually yung pag tinanong kung handa ka na tanggapin si Cristo, usually hindi ka tumayo dahil na-feel mo talaga yun. Tumayo ka for kasi. the need na kasi yung iba tumatayo. Ayaw mong ikaw mapag-iwanan. Ako rin, tumayo ako na hindi ko talaga Tulog ako nun eh. fully na-feel kung ano yung sinasabi ng speaker. But then, since nabuhay na ako na parang napalaki ako sa community na to, parang gusto kong i-commit ulit yung sarili ko kay God na sana mabigyan ako ng chance na maulit yung talk 4 na yon, na hindi naman maulit totally, yung maulit na tanongin ako ulit na handa ka na bang tanggapin si At this level of Oo, at this level na of ganit, maturity. na parang sobrang i-grasp ko lang yung opportunity para ulit. Parang ikakasaya ka, parang gano'n, parang makomit ulit. Your vows. Parang, Oh, ayun. ewan ko, technically speaking, parang nakita ko siya na vision ko na parang pag tumayo na lahat, parang tatanungin mo ulit sila ng commitment ceremony na iyak ako din. Parang kasi personal siya ngayon gets mo? Yes, tama na. Yung parang are you willing to, basta yung yung yes I do, tsaka I will na, kahit singgit yan, ganyan talaga. Yung basta, gano'n. Siguro kung ino-note natin siya ngayon, parang i-revisit natin yung camp. Specifically siguro yung talk 4 na part. Daanan natin. Tapos ano ba one thing is applicable sa lahat. Doesn't, Kasi lahat dumaan doon. Ewan ko kung sa panahon ngayon, kung karamihan sa atin. Hindi, ito, actually, hiramin ko to, tapos papakinggan ko ulit. Ewan ko kung karamihan sa atin ngayon. Kasi ako, aminado tayo, pati si Nina ako. Nung camp natin dati, ganun lang kasabaw yung mga talk 4 Kasi gabi Pero ngayon, ewan ko, hindi dahil kasi ako yung nagiging speaker, or isa na ako sa mga nagiging speaker. Pero iba na yung mga pag-intindi ng mga bata, parang iba talaga, commit talaga ang commitment.
Ewan ko, pero affirm lang din to do it. Di ba sa kamera namin, yung hindi tumayo? Oo. Hindi tumayo, yun dun sa Mayamon. Tapos tulog siya. Yung tulog ba sa? Tulog siya. Yung bata. Oo, hindi niya naintindihan. Hindi niya narinig. Tulog siya. Tapos, Tuwa siya. Pero city ba yan? hindi yata yun. Sa babae. Oo, tapos, Nakabahan ako nun. Okay, sige ganito. Since I was very much affirmed that Genesis 28:15. Oh, hindi yun yung Bible ko. Praise the Lord. Praise tayo ulit. Siguro Wala ano iba. lang. Siguro thank you, Ate Nina, Yesay, Kuya Kiko. Eman, salamat sa pag-video. Thank you, Eman, for Makakatulong yan sa everything. Documenting. For Makakatulong yan sa pag-ano ko ulit. Siguro yan yung next service niya balang araw, no? Ha? Hindi, joke lang. Nagulat Sino ba ko. mag-docu sa sector ko? Sige, since Hindi, I think hilig ko lang. everybody agrees with, know that I am Christ. I know that I am with you. And, hindi ko nakabisado ba yan?